Sumaklolo na rin ang private sector para tugunan ang epekto ng serye ng jumbo oil price hikes. Inilunsad nila ang e-transport program o ang pagde-deploy ng electric buses sa Metro Manila. Nagbabalik si Ches Sulit para sa detalye. Sa gitna ng sunod-sunod na big-time oil price hikes dahil sa sigalot sa Middle East, maraming drivers ang napipilitang magtigil pasada. Araw-araw iniisip po namin kung may sapat na kikitain. Malaki ang konsumo sa diesel at minsan napupunta lang sa diesel ang aming kita. Pag tumaas ang fuel price, ramdam agad namin dahil wala kami kontrol doon. Para kay Ramil Albano, chairman ng Transport Cooperative na Pamahod, isa pang pasanin ang high maintenance costs ng kanilang mga sasakyan. Kaya naman, inaanyayahan niya ang paglunsad ng Iwas Taas Pamasahe e-Transport Solution Program. Ayon kay Albano, duda siya sa paggamit ng electric vehicles sa pampublikong transportasyon dahil malaki ang puhunan para dito. Sa ilalim ng programa, ikakasa ang electric bus initiative na pangungunahan ng private sector. Locally assembled electric buses ang ide-deploy para sa mga transport groups katulad ng Pamahod. Layo nitong maisulong ang mas abot kayang pampublikong transportasyon. Suportado ito ni Energy Secretary Sharon Garin dahil pinalalakas nito ang transition ng bansa para sa energy secure at cost-resilient mobility. Full circle to. You have renewable energy, which is indigenous, which is clean, environmentally friendly, and you have EVs that will protect the income of our drivers. The department welcomes innovative private sector programs that help accelerate the electrification of public transport. Giit ni Garin, kailangan ng palawakin ang electric transport bilang tugon sa external pressures sa ekonomiya dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Umaasa pa rin kasi ang Pilipinas sa imported fuel kaya hindi raw nito kontrolado ang pagsirit ng presyo ng petrolyo. Iniulat din ng DOE na umabot sa mahigit 60,000 ang registered EV units sa Pilipinas nitong 2025 at patuloy lang din ang pag-usbong ng industriya. Para naman kay Senate Committee on Energy Chairperson Pia Cayetano, dapat magkaroon na ng sariling power source ang bansa. Kailangan mas marami pa tayong investors na gustong pumasok dito, makita nilang maganda ang climate sa Philippines na mag-invest para pumasok sila kasi marami hong opportunity para dito sa natural gas na hanapin within our country. Kasama ang mga tsuper, patuloy rin ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa ginhawa sa gitna ng energy emergency na hinaharap ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Ches Sulit, Billionaire News Channel.